Buong alab na maglingkod. Pag-aralan natin to. Paano kung ang lahat ng nangyayari sa iyo nakaayon sa plano at pagkilos ng Diyos na tinatawag Kanya para maging isang lingkod? Paano kung pinaalalahanan ka na ikaw ay tinawag, na palaguin mo ang iyong pananampalataya, na alagaan mo ang pananampalataya ng iyong kapatid at magpatotoo ka sa iba? Paano kung sa pamamagitan ng araling ito, pinaparealize pala sa iyo ng Diyos na ikaw ay maglingkod? Pakinggang mabuti, pag-isipan at unawain ang mensahe para sa iyo ng salita ng Diyos. Saan ka nga ba nais dalhin ng Diyos? Ang matututunan mo sa araling ito ay ang alab sa paglilingkod nagsisimula sa malasakit o pagsasaalang-alang sa iba, na ito ay pinatitibay ng pananalangin, pinapakita sa pagkilos, pinananatili ng pagtsatsaga at nagbubunga ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, paano ka tutugon? Ang calling ng Diyos po kasi hindi dapat ini-ignore. Hindi yan winawalang bahala, kundi tinutugunan. At nasa atin naman pong pagtugon, dapat ang puso natin handa. Dahil hindi mabibigyan ng kapurihan ng Diyos sa mga panandalian at walang sigla na paglilingkod. Dapat masigla. Dapat nagpapatuloy, nananatiling nag-aalab na paglilingkod. Isang paglilingkod na pinananatili ng Diyos habang tayo ay nananatiling tapat at masunurin sa Kanya. May isang panawagan para sa bawat mananampalataya. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Romans chapter 12 verse 11. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ang salitang maalab dito sa ibang salin, maningas or be on fire. Buong puso, hindi malamig, hindi sapilitan. Ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, dapat hindi lamang basta gawain na magawa lamang. Kung hindi, ito ay, ang gawain po ay dapat may init, may passion. Dapat may apoy, hindi para sa tao, hindi para sa sarili, kundi maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Fervent in spirit. Paano nga ba magkakaroon ng ganitong klase ng alab? Yun bang maalab sa ministry sa church, maalab sa pagtulong sa kapwa, maalab sa pagde-disciple, maalab sa pag-share ng gospel, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, na hindi lang mainit sa simula, hindi excited kasi bago lang, pero habang tumatagal, lumalamlam, nawawalan ng gana, habang tumatagal, nagiging malamig na. Pag-aralan po natin ang isang kwento ng isang lalaki sa lumang tipan na nagkaroon ng mainit na paglilingkod at yung alab ng kanyang paglilingkod nagpabago ng kasaysayan ng isang bansa. Ang kanyang pangalan ay Nehemias. Si Nehemias ay isang Hudyo na dinalang bihag sa Persia. Siya ay naglingkod bilang cupbearer ng haring si Artaxerxes. Sa kabila po ng maginhawa o komportableng buhay niya sa palasyo, hindi niya nakalimutan yung kanyang bayan at ang kalagayan ng Jerusalem. Nang mabalitaan ni Nehemias na yung pader ng Jerusalem nawasak, tapos yung kanyang mga kababayan na sa isang malubhang kalagayan, nasa kahihiyan na kalagayan, siya ay nanalangin sa Diyos at kumilos bilang isang lingkod. At ang kanyang kwento magtuturo sa atin kung paano tayo maging isang mananampalatayang may pusong buong alab sa paglilingkod. Saan nagsisimula ang maalab na paglilingkod? Hindi ito basta mababaw na emosyon. Yung maalab na paglilingkod, hindi yung excitement, hindi dahil na excite tayo sa isang event, hindi rin simpleng pagiging aktibo sa gawain, maalab na yon, kundi ang tunay na alab sa paglilingkod, may pinanggagalingan. Sa unang katotohanan ang matututunan natin sa buhay ni Nehemias, number 1, nagsisimula ang alab sa malasakit. Pagsasaalang-alang sa iba. Nakakita si Nehemias ng pangailangan. Basahin natin ang verse 1, chapter 1, verse 3. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nabalitaan o nakita ni Nehemias ang isang matinding pangangailangan. Itong nabalitaan niya nagpabigat ng kanyang kalooban. Nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem wasak, mga pintuan natupok ng apoy. Nung makita niya itong problema na ito, hindi niya ito binaliwala. Hindi niya hinayaan lang. Nagmalasakit siya.
Ito yung unang senyales ng isang nag-aalab na puso. May malasakit. Yung malasakit ni Nehemias, hindi mababaw, hindi emosyon, hindi awa lang, kundi spiritual na malasakit. Hindi personal na nakita ni Nehemias ang nangyari sa Jerusalem. May nagsabi nga lang sa kanya nabalitaan lamang niya. Pero ano yung naging tugon ni Nehemias? Hindi niya sinabi na, malayo naman ako dyan hindi ako maapektuhan yan. Busy ako, marami akong trabaho dito sa palasyo. Hindi ko problema yung sitwasyon nila. Hindi po ganyan yung reaction ni Nehemias sa nakita at nabalitaan niyang problema. Ngayon, tandaan po natin na itong sinabi dito na may sinabi sa kanya kay Nehemias. Dahil sa kasunod na verse, ipapakita kung anong epekto ng balitang ito kay Nehemias. Sa verse 4, nang marinig ko ang mga salitang ito, yung galing dun sa verse 3, umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw. Ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Nabalitaan niya, nasa isang malubhang kalagayan, nasa kahihiyan yung mga kababayan niya. Sat down and wept and mourned. Nabigatan yung kalooban niya. Nabigatan yung damdamin niya para sa bayan ng Diyos at sa lungsod ng Jerusalem. Dito nagsimula yung alab Merong malasakit. Marunong makaramdam yung puso niya. Hindi tayo mag-aalab kung wala tayong malasakit sa iba. Kung walang apoy, kung wala tayong pakialam sa iba. Question. Sa buhay mo ngayon, sino yung mga tao sa paligid mo na spiritually? Sino yung makikita mo sa paligid mo spiritually na sa isang malubhang kalagayan at kahiyan? May mga kaibigan ka bang naliligaw yung landas? May mga kakilala ka na sa maling pananampalataya? Or may nakikita ka bang ministry sa local church na kinabibilangan mo na nangangailangan ng iyong tulong? Dapat may pakialam. Dapat concerned tayo. Ang alab nagsisimula sa pagtingin sa paligid natin. Dahil kung wala tayong nakikita o ayaw nating tumingin, hindi tayo kikilos. Like Jesus, pakinggan po natin kung paano tumugon ang Panginoong Hesus nung makita niya ang kalagayan ng mga tao. Dito sa Mateo 9:36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang Panginoong Hesus, He was moved with compassion for them. Naantig yung pinakamalalim na damdamin. Isang malasakit na nagtutulak ng pagkilos. Bakit po? O ano yung nakita ng Panginoong Hesus? Napakaraming tao. Multitudes. Nangangamba, nanlulupaypay. Ibig sabihin, mga walang direksyon yan. Mga walang pag-asa yan. Nasa delikadong kalagayan yan. Gaya ng mga tupa na walang pastol. Larawan ng spiritual na kawalan ng namumuno, kawalan ng nangangalaga. Again, ang question. Meron ba tayong mga kaibigan, mga kapamilya, o mga kakilala na gaya ng mga tupa na walang pastol? Nahabag ba tayo sa kanila? Nagmamalasakit ba tayo sa kanila? Ngayon, sa pagmamalasakit natin sa iba, lalo kung nakikita natin marami, dalawang kaisipan ang dapat nating tandaan. Una, pag nakita nating marami yung concern natin, huwag maparlisa. Dahil sa laki ng pangailangan, para bang wala ka nang magawa. Na ang tingin natin, dami naman nangangamba, ang dami naman nanlulupaypay. Minsan may mga panahon na dahil sa sobrang laki ng pangailangan, para bang ang dami naman nating aakayin, ang dami ko namang hihikayatin na naliligaw. Iisipin ko na lang na, hindi ko yata kayan, ang dami nila. Paano naman yung sarili ko? Paano naman yung comfort ko? Paano naman yung mga gusto kong gawin para sa sarili ko? So, sa tingin natin na sa dami ng concern, natitigilan na tayo. Kalawa, huwag maging basta mabilis sa pagtulong. Yung totoong malasakit, hindi impulsive yan, hindi padalos-dalos yan. Yes, nagmamadali tayo o may urgency tayo, pero naghihintay tayo ng tamang direksyon bago kumilos. Dapat nasa tamang lugar, dapat nasa tamang posisyon. Sa pagmamalasakit, para makakilos, hindi lahat ng pangangailangan ikaw ang sasagot. Pero, kailangan mong makita na may pangangailangang itatalaga ang Diyos para sa iyo. Matapos makita ni Nehemias yung pangangailangan, nahabag siya, nagmalasakit siya, ano yung unang ginawa niya? Hindi agad siya kumilos, kundi nanalangin siya. Ito yung ikalawang punto ng ating aralin. Pinag-aalab sa panalangin. Bago yung aktual na kumilos si Nehemias,
Dahil nakita niya yung kalagayan ng Jerusalem. Nanalangin muna siya. So yung alab na nagsimula o na-ignite ng malasakit at habag, pinag-aalab pa sa panalangin. Matapos makita ni Nehemias yung pangangailangan, hindi siya gumawa ng sarili niyang plano. Hindi nga siya humingi ng suporta muna sa Persya at naghanap ng impluwensya sa palasyo. Alalahanin natin, maganda yung katungkulan ni Nehemias bilang cupbearer ng hari. Sa panahong ito, yung Persya makapangyarihan. Kung may material needs at physical needs yung Jerusalem, kayang-kayang i-provide, kayang-kayang tugunan ng Persya. Ganun pa man, ang unang nilapitan ni Nehemias ay ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At ang kanyang panalangin, pag pinag-aralan natin, nagsimula sa tamang pagkilala sa Diyos na dapat din nating matutunan. Chapter 1, verse 5 ng Nehemias. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos. No? I pray, sabi ni Nehemias, Lord God of heaven, O great and awesome God. Pinibigyan din ni Nehemias yung katotohanan ng yung Panginoong Diyos, ang Diyos ng langit. Isang pagkilala bilang kataas-taasan, hindi lamang sa bayan ng Israel, hindi lang maging sa kaharian ng Persya, kundi para sa lahat. Sa Diyos ng langit, ibig sabihin lahat. Dakilang Diyos sa sino mang namumuno, sino mang naghari tulad ng hari ng Persya. Dakila at kasindak-sindak, naglalarawan ng walang hanggang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. So mas kinikilala ni Nehemias na mas makapangyarihan ang Panginoong Diyos kaysa sa imperyo ng Persya. Kaya sabi niya, great and awesome God na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Kinikilala din ni Nehemias na ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanyang pangako sa kabila ito ng pagsira ng bayan ng Israel sa kanilang bahagi ng tipan. Kasi nagkasala yung bayan ng Israel. Pero nananalig si Nehemias na hindi nagbabago ang Diyos. Ngayon, kanino hindi nagbabago ang Diyos? Sa mga umiibig sa Diyos at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Na pagpatuturo ito sa atin na kung tayo ay umiibig sa Diyos, dapat nag-iingat tayo o sumusunod din tayo sa Kanyang mga utos para siya ay manatiling tapat. Si Nehemias nasa harap na ng hari. Pwede na sana talaga siyang humingi ng tulong at humingi ng pabor na gusto niya. Pero hindi niya ginawa. Bago siya humingi ng tulong sa hari ng Persya, humingi muna siya dito sa Diyos ng tulong. Humingi siya sa dakilang Diyos ng langit. So nasa tamang pagkilala sa Diyos si Nehemias sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Yung kasunod na nilalaman ng kanyang prayer, may pagtsatsaga at malalim na pakiusap. Sabi dito, makinig ka sana ngayon at imulat mo ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking dinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ng Israel na iyong mga lingkod. So pananalangin ito na hindi minsanan lang. May request siya. Pero hindi lang kung kailan niya lang gusto mag-pray. Disiplinadong prayer ito. Araw at gabi na pananalangin. So may pagtsatsaga, may pagpupursige, may pagpapatuloy. Kaya yung malasakit ni Nehemias, hindi spark lang. Nakita niyang kahabag-habag na kalagayan ng mga kababayan niya at bayan ng Jerusalem. Hindi yung panandalian lang yung malasakit niya. Hindi nag-aalab talaga, tuloy-tuloy. Araw at gabi nananalangin siya. Nagtsatsaga. At bukod sa pagtsatsaga, yung prayer niya naglalaman din ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ng Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. Sinaman niya yung kanyang sarili bilang nagkasala din. Pero again kaya nangyari yun sa bayan ng Jerusalem kasi ang mga nagkasala yung mga nandun. Pero ang panalangin dito ni Nehemias, hindi paninisi ng iba, hindi pagmamataas ng sarili niya, kundi handa siya na ituwid ng Diyos yung kanyang puso, maging siya. Pagpapakita na ang tunay na paglilingkod, lagi nagsisimula yan sa paglilinis ng puso sa harap ng Diyos. Bakit pinag-aalab sa panalangin? Nasabi natin ito, na yung malasakit niya pinag-aalab sa panalangin dahil
hindi agad naging pagkilos ang response ni Nehemias. Dumaan muna siya sa panalangin na nakasentro sa Diyos at tamang pagkilala sa Diyos, hindi sa sarili. Yung panalangin niya paulit-ulit, hindi pa dalos-dalos. At yung panalangin niya may pagsisisi at pagpapakumbaba. Kumbaga, yung prayer niya, kung ihahalin tulad natin sa uling na gusto nating pagbagahin, yung prayer ni Nehemias, pinag-aalab sa pamamagitan ng panalangin. Yung uling, kapag gusto nating pagbagahin, pag-aalabin natin sa pamamagitan ng pag-ihip, hahangin. Kaya yung alab na nararamdaman ni Nehemias, hindi lang emosyonal, kundi spiritual na hinubog ng panalangin. Yung prayer yung nagpapaalab. Kapag nananalangin tayo, nilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating mga plano. Hinihingi natin na siya yung maging kalakasan natin. Kung yung malasakit natin, dinadala natin sa panalangin, yung alab, hindi yan magiging emosyonal at panandalian lamang. Kung may panalangin, yung alab, lalalim, tatagal. So kung gusto mong manatiling may alab, huwag mong hayaang maputol yung connection mo sa Diyos. Yung connection mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kung pakiramdam mo nanghihina ka, kung pakiramdam mo lalamig ka, magpatuloy ka sa panalangin. Kung stay connected sa pinagmumulan ng apoy, ang Diyos mismo. Lalong maglaan ng maraming oras sa pananalangin kung nanghina, kung nalalamig ka. Dahil ang alab na nagsisimula sa malasakit, pinag-aalab yan ng pananalangin. Sa panalangin, napag-alab ang puso ni Nehemias. Ang kasunod nito, handa na siyang kumilos. Ito yung next point natin, nag-aalab sa pagkilos. Yung tunay na alab, hindi nagtatapos sa malasakit. Yung tunay na alab, hindi rin natitigil sa panalangin, kundi nagre-resulta yan sa pagkilos. So, nagtutuloy-tuloy yung proseso. Ginawa nila yung kalooban ng Diyos. Yung alab na galing sa Diyos, humantong sa pagkilos nila. Nehemias chapter 2, verse 17. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin? Kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan ay nasunog? Hali kayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi tayo magdanas ng kahihiyan. Matapos manalangin, matapos maghintay ng tamang panahon, kumilos si Nehemias. Sinasabi niya dito, nakikita niyo yung magulong kalagayan natin. Hindi niya itinago yung problema. Pinapakita pa niya. Pinapakita niya sa mga kasama niya yung realidad ng sitwasyon at kalagayan ng bayang Israel. Sabi niya, hali kayo. Itayo natin ang pader ng Jerusalem. Ito yung layunin. No? Build the wall. Ang panawagan dito, pakikibahagi sa bawat isa. Hindi sinabi ditong, gawin ninyo, kayo lang. O itatayo ko, ako lang. Kundi itayo natin. Hali kayo, itayo natin. Hindi command, kundi invitation. Ano yung layunin? Upang hindi tayo magdanas ng kahihiyan. Yung panawagan ni Nehemias, hindi para sa sarili niyang kagustuhan lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakanan ng bayan, sa buong bayan ng Diyos. Yung panawagang ito, may tumugon ba sa mga in-invite ni Nehemias? May mga tao bang handang kumilos kapag narinig yung panawagan? Yung alab na paglilingkod ni Nehemias, naipasa niya ba sa iba? Basahin natin itong chapter 4, verse 6 ng Nehemias. Kaya't aming itinayo ang pader. At ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan may isang pag-iisip sa paggawa. So, ang verse na ito, isang makapangyarihang larawan ng tagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Yung pagtatayo ng pader sa panahon nila na yan, hindi yan madali. Kapag binasa natin yung mga naunang talata, bago yung verse na ito, makikita natin, ang dami nilang challenges. Maraming tumututol, maraming nagdududa, nangungutya sa kanila, tapos marami pang umaaway sa kanila. Pero ano yung naging tugon ng taong bayan, yung mga Israelita? Sa halip na tumigil o sumuko sila kasi maraming pumipigil sa kanila, maraming umaaway sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa gawain. Yung tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi yan papapigil sa mga pagtutol. Yung tagumpay na paglilingkod, hindi yan walang problema. Kapag tayo naglilingkod, laging meron kaakibat na problema. Magtatagumpay tayo sa ating paglilingkod sa kabila ng mga problema
kung nagpapatuloy tayo sa pag-usad, ang apoy na paglilingkod, hindi yan nananatili at pinananatili sa iisa lamang din. Ito ay nag-aapoy sa pamamagitan ng bawat isa na tumutulong, bawat puso na naninindigan, at bawat isang nakikiisa sa layunin sa paggawa. Kapag tayo po may isang puso, parang katulad dito ng pinapakita sa kwento ni Nehemias, walang pader na hindi natin matatapos. Kung may isang pag-iisip tayo sa paggawa, magagawa natin yung nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Walang pagsubok na hindi natin malalampasan para sa kaluwalhatian ng Diyos kung nagkakaisa ang pag-iisip at puso. At yung alab ng paglilingkod, hindi lamang yung nakikita sa damdamin o salita lang na sinasabi lang, kundi nakikita ito sa gawa. Sa panahong ito ni Nehemias, ang gawain ng Diyos na isa katuparan dahil nagkaisa sila. Yung pagkilos nila, nagkakaisa. Tumugon sila sa kalooban ng Diyos. Yung alab sa paglilingkod, parang apoy sa uling nga. Kung isang peraso lang yung uling, baga, humiwalay, madaling mamatay. Pero kung pinagsasama-sama yan, lalong nag-aalab. Tumatagal yung init. Ganyan din sa gawain ng Diyos. Sama-sama yung pusong nag-aalab. Ngayon, ang challenges lagi nandyan. Kapag nag-aalab ka sa paglilingkod, siguradong mayahad lang. Katulad dito sa kwento ni Nehemias. Nag-alab sila, kumilos yung kanilang malasakit, at nagsimula sila sa paglilingkod. Pero may mga gustong pumatay ng alab ng kanilang paglilingkod. Ganon din yan sa atin. Pag gusto mong at nag-aalab ka na sa paglilingkod, may nandi-distract sa'yo. May gustong pumigil sa'yo. Ngayon, paano pinangalagaan ni Nehemias yung alab sa gitna ng pagsubok at mga distractions? Ito yung kasunod na punto. Makikita natin na ang alab, hindi lamang sinisimulan yan, kundi pinangangalagaan din. So, point number 4, pinangangalagaan ang alab. Kapag nag-aalab ka sa paglilingkod, siguradong may hahadlang at susubok na patayin yung apoy mo. At pagkaminsan, itinatry ng mga kalaban na patayin yung apoy mo sa pamamagitan ng mga distractions. Kumbaga kapag nagsimula na magliyab yung pagsisikap mo para sa Diyos, tiyak na may puwersa magtatangka na pigilan yung alab mo sa paglilingkod. Tingnan po natin yung paraan kung paano pinangalagaan ni Nehemias yung kanyang alab. Chapter 6 verse 3. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangan itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? So sa verse na ito, tinatayo na nila yung pader sa Jerusalem. Nag-start na yung kanilang gawain. Pumasok o dumating yung mga distractions, yung mga kaaway nila. Ngayon, paano pinangalagaan ni Nehemias yung kanyang alab sa paglilingkod? Number 1, pinahalagahan niya yung gawain para sa Diyos. Sabi niya, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain. Hindi minaliit ni Nehemias yung kanyang ginagawa. Hindi niya itinuring na ordinaryo lang, walang halaga o maliit lang yung kanyang ginagawa. Dahil alam niya na yung kanyang ginagawa, para yun sa Diyos. Di ba yung purpose nila to build the wall? Para yun sa Diyos. Yung alab, pinangalagaan niya sa pamamagitan ng hindi niya pagmamaliit sa gawain. Pinahahalagahan niya yung kanyang gawain. Number 2, hindi nagpatangay sa distraction si Nehemias. Sabi niya dito, at hindi ako makakababa. Nakafocus siya sa gawain. Hindi siya nagpa-distract sa mga paanyaya. Ang strategy po kasi ng kaaway, ipapahinto sandali yung gawain nila. Kapag nawala sila sa focus, edi unti-unti silang lalamig. Hanggang sa tuluyan silang tumigil sa paggawa nila. Paalala ito sa atin na madalas yung alab sa paglilingkod natin, hihina yan. Hindi lamang dahil sa paggawa natin ng mga kasalanan o sa hayag ang kasalanan na, kundi napapahina ang alab ng ating paglilingkod dahil sa mga distractions. Kapag naaagaw ng distractions yung ating focus, anong distraction ang nagpapahinto sa'yo sa paglilingkod? Ano man yan, manindigan ng matibay tulad ni Nehemias. Sabi sa talatang ito, bakit kailangang itigil ang gawain? Habang wala ako upang makababa lamang sa inyo. So, dinidistract siya. Sabi niya, gusto siyang bumaba, gusto siyang pahintuin sa gawain, pero nanindigan siya.
Wala siyang oras para bumaba. Wala siyang oras para tumigil. Yun yung point. Ang mensahe dito, parang sinasabi ni Nehemias na may pinapagawa sa kanya ang dakila at tapat na Diyos. So, hindi niya pwedeng iwanan. Yung alab ng paglilingkod, dapat pangalagaan. Ang taong may malinaw na calling at tumutugon sa pagtawag ng Diyos, marunong magsabi ng hindi. Hindi ako makakababa. Hindi ako titigil sa gawain. Ganon din dapat ito sa atin. Marami ang masigla sa simula, pero marami din ang hindi nakakarating sa dulo. Kung nag-aalab yung puso sa paglilingkod sa Panginoon, dapat nagpapatuloy ka hanggang sa dulo. Ang pag-iingat o pinangangalagaan ng alab, pagpili na manatili at tumutok at mag-focus sa dakilang gawain. Yang mga ganong choices, hindi yan nauuwi sa wala. May bunga yan. Tingnan po natin kung ano nagagawa ng isang mananampalataya na hindi tumitigil, na hindi sumuko, na hindi nagpapadistract, na hindi bumibitaw sa tawag ng Diyos. Ito yung resulta ng pusong buong alab sa paglilingkod. Sa huling punto, ano yung bunga ng isang buhay na nag-aalab sa paglilingkod? Tingnan po natin yung kinalabasan ng matatag na paninindigan ni Nehemias. Number 5, bunga ng maalab na paglilingkod. Ano yung nagagawa ng isang mananampalataya kapag hindi nagpapadistract? Kapag hindi bumibitaw sa paglilingkod? Natatapos po ang gawain at ang Diyos ay naluluwalhati. Verse 15 ng chapter 6. Sa gayoy natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng Elul sa loob ng 52 araw. Maraming gawain para sa Panginoon nasisimulan lang. Pero may mga hindi natatapos dahil sa pressure, distractions, pandadaya ng kaalaban, pagpipigil. Pero sa pamumuno ni Nehemias, ang gawain para sa Panginoon, natapos nila. Sabi dito, the wall was finished. Talatang ito hindi lamang ulat ng petsa at bilang ng araw kung paano at gaano katagal nila natapos. Kundi ito ay deklarasyon ng tagumpay ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong maalab sa paglilingkod. At yung dulo ng maalab na paglilingkod, hindi pagkilala sa tao kundi kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung end point. Nung makita ng mga kaaway na natapos yung pader, ano yung kanilang reaksyon? Ang reaksyon ng kaaway, ang Diyos ang gumawa nito. So, hindi yung tao, hindi sila Nehemias yung sentro ng usapan, kundi ang Diyos ang kinilala ng mga kaaway na yun ang gumawa o nagpatapos ng pader. Sa verse 16, nang ito'y mabalitaan ng lahat ng aming mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang mga gawang ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. So natapos yung pader, at yung pader na yon, isang malaking patotoo, at naibalik sa kanila yung kanilang identity bilang bayan na pinili ng Diyos. Kaya yung mga nasa paligid nila, yung mga bansa, yung mga kaaway nila natakot. Pinapakita nito na yung Diyos ng Israel, buhay, aktibo, makapangyarihan. At na ang gawang ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Ito yung tunay na kaluwalhatian ng Diyos. Yung kanyang katangian at kapangyarihan, nagiging hayag sa marami, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa mga bansang nakapalibot, mga kaaway pa nila. Ang kwentong ito ni Nehemias, isang malakas na paglalarawan kung paano nag-aalab ang isang puso para sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod ng buong alab, nakikita ng ibang mga tao na yung Diyos mismo yung gumagawa, na tayo pala instrumento lamang. At tandaan na yung pinakadakilang bunga ng ating maalab na paglilingkod, hindi yung mapapurihan tayo, hindi yung mapapurihan ang tao o sino man sa atin, o yung tagumpay na nakikita, kundi ang pinakadakilang bunga ng ating maalab na paglilingkod ay pagkilala ng mga tao sa Diyos. Ano ang pader na nais ng Diyos na maitayo sa pamamagitan mo? Anong pader? Ibig sabihin, anong gawain ng Diyos ang nais ng Diyos mismo na simulan mo? Anong gawain para sa Diyos? Sa buhay mo, anong gawain? Sa iyong pamilya o sa anumang ministeryo? Kapag pinili mong maglingkod ng buong alab, manatili kang tapat hanggang matapos yung gawain. At hindi lamang ikaw yung magtatagumpay. Ang pinakamagandang bunga ay yung mga tao sa paligid mo, makikilala, mamamangha sa dakilang Diyos na gumagawa at kumikilos sa iyo at sa pamamagitan mo. Na kanilang mababatid tulad dito, sinasabi that this work was done by our God.
Mga kapatid, ang alab sa paglilingkod, hindi yan aksidente. Decision yan, tulad ni Nehemias. Nagsimula yung alab niya sa malasakit, kasi may nakita siyang pader, nasira, hindi siya nagbulag-bulagan. Pinatibay niya ito sa pananalangin bago siya kumilos. At ipinakita niya ito sa pagkilos ng tuloy-tuloy hanggang matapos. Hindi lang sa salita. At nagsama-sama pa sila sa paggawa. At pinangalagaan niya yung alab kahit may humahadlang. Kahit may mga nandidistract, hindi siya tumigil sa gawain. Ngayon, ano yung resulta? Natapos yung gawain. At ang Diyos ay nakilala na bigyang kaluwalhatian. Ngayon, ang challenge sa atin, nagmamalasakit ka ba? O baliwala lang sa'yo yung masamang kalagayan ng iba, lalo na spiritually? Palagi ka bang nananalangin? Or baka hindi na, dahil umaasa ka sa sarili mong lakas? At kumikilos ka ba? O hanggang salita lang yung apoy ng paglilingkod mo? Then kapag may distraction, tumitigil ka ba agad? Alalahanin natin yung sinabi ni Nehemias. Sabi niya, ako ay gumagawa ng isang dakilang gawain. Kung ikaw ay naglilingkod para sa Diyos, dakila ang ginagawa mo. You are doing a great work. So magkaroon ng malasakit, patibayin yan sa pananalangin, ipakita sa gawa, ipagpatuloy hanggang ang Diyos ay maluwalhati. At paalala po mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, marami ang masigla sa simula, pero kakaunti ang nagpapatuloy. At mas kakaunti ang nagtatapos. Ngunit ang alab o may alab sa paglilingkod, nananatili yan at tinatapos yan hanggang magtagumpay, matapos ang gawain para sa Panginoon. Sa buong alab na maglingkod. Purihin ang Panginoon. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig.